Fides! Narito ako para ituro sa inyo yung pandiwa. Dito sa video na ito, tatalakayin natin yung wastong gamit ng pandiwa at yung wastong aktor na ginagamit sa pandiwa. Hindi muna natin tatalakayin yung mga aspeto ng pandiwa o kung paano sila binabanghay. Tatalakayin natin sila sa susunod na video. Ngayon, kilalanin lang muna natin yung pandiwa. Ano ang pandiwa? Ang pandiwa ay isang salita na nagsasaad ng kilos o kalagayan at matatagpuan sila sa panaguri ng pangungusap. Meron tayong tinatawag na wastong gamit. Okay? Anong ibig sabihin nito? Kapag gusto nating magpahiwatig ng kilos o kalagayan, kailangan nating malaman kung may patutunguhan ba yung kilos o kalagayan natin. Okay? Kaya kailangan nating itanong kung may bagay ba. Okay? May bagay ba sa pangungusap natin? Okay? Yan. Anong sagot dito? Meron? O wala. Okay. Kapag meron, kailangan natin malaman kung tiyak ba o hindi tiyak yung bagay. Okay? Tiyak o hindi tiyak. Kung hindi kayo sigurado sa pagkakaiba ng tiyak at hindi tiyak, panoorin niyo yung nakaraan kong video tungkol sa angat yung, okay, dalawang parte yan. Ngayon, ito yung wastong gamit. Ano naman yung wastong aktor? Ano itong aktor? Ito sila. Okay? Binubuo sila ng mga panghalip na panao at pantukoy. Okay? Ito yung unang grupo at ito naman yung pangalawang grupo. Itong unang grupo, pwede silang maging simuno, okay, ng pangungusap. Ano itong mga ito? Ako, ka, kayo, tayo, kami, sila, at siya. Okay? At yung ating pantukoy na nagpapakilala sa pangalan ng nilalang. Okay? Ngayon naman, itong pangalawang grupo. Itong pangalawang grupo, matatagpuan natin sila sa panaguri ng pangungusap. Okay? Ko, mo, nyo, natin, namin, nila, niya. At ni, ito yung katumbas ng si, pero matatagpuan siya sa panaguri o sa layon. Okay? Ano naman ang kaugnayan ng aktor sa gamit? Itong unang grupo, ito yung ginagamit kapag walang bagay na sasalo sa kilos o kalagayan natin. Okay? Walang bagay. Okay? At kung may bagay man, ito yung mga bagay na hindi tiyak. Okay? Unang grupo, walang bagay. O kaya, kung may bagay man, bagay na hindi tiyak. Okay? Itong pangalawang grupo, sila yung ginagamit kapag may bagay na tiyak. Okay? Ayan yun. Ngayon, alam na natin yung wastong gamit at yung wastong aktor. Pwede na tayong bumuo ng pangungusap.
Okay? Anong gusto niyong sabihin? Gamitin natin yung salitang kain. Okay? Kain. Ayon doon sa napag-usapan natin, ano ang kailangan natin itanong? May bagay ba o wala? Okay? Sabihin muna natin walang bagay. Okay? Ito ang magiging itsura ng ating pandiwa. Kumakain. Okay? Kumakain. Nasa kasalukuyan itong ating pandiwa. Ito yung ating salitang ugat at ito yung unlati na nagsasaad ng pangyayari sa kasalukuyan. Okay? Ngayon naman, sabi natin, gagawa tayo ng pangungusap na walang bagay. Kaya saan tayo kukuha ng aktor? Walang bagay, dito tayo kukuha. Halimbawa, ako. Kumakain ako. Kumakain ako. Pwedeng magtapos yung pangungusap nyo dito. Okay? Ito yung simuno ninyo. At ito naman yung panaguri. Okay? Sa Tagalog na pala, mayroong mga pangungusap na walang simuno. Okay? Pero dito, meron tayong simuno at meron tayong panaguri. Ngayon, pwede pa natin dagdagan ng iba pang salita itong ating pangungusap. Halimbawa, kumakain ako. Anong pwede natin ilagay dito? Dahil bumuo tayo ng pahiwatig na galing dito sa grupo na ito. Kung magdadagdag tayo ng bagay, ang pwede lang natin idagdag ay yung bagay na hindi tiyak. Okay? Kaya, halimbawa, kumakain ako ng pizza. Okay? Kumakain ako ng pizza. Yan. Okay? Isa siyang pang-ukol. Okay? Pang-ukol ang turing dito sa Tagalog. Pero mapapansin niyo na para siyang pantukoy na nagpapakilala sa bagay ng pangungusap. Okay? Sa layon. Gusto ko lang banggitin yun. Okay? Ngayon, pwede tayong magdagdag ng iba pang salita. Halimbawa, kumakain ako ng pizza sa labas. Okay? Sa labas. Okay? Pwede magtapos dyan. Pwede natin itong dagdagan ng salitang pamanahon. Pero, kailangan yung salitang pamanahon natin, dapat meron siyang kaugnayan dito sa ating pandiwa. Dahil nasa kasalukuyan itong pandiwa na ito, ang pwede lang natin ilagay ay yung ngayon. Okay. Yan. Ngayon naman, gawa pa tayo ng isa pang halimbawa. Gamitin natin itong grupo na ito. Kapag gusto natin gamitin ito ang magiging itsura ng ating pangungusap. Kinakain. Okay? Kinakain ko. Dito, hindi ito pwedeng mag-isa. Okay? Lagi siyang may kantong. Okay? Ngayon, ang pwede lang dito ay yung bagay na tiyak. Kaya, kinakain ko yung, ano yung? Isa siyang pantukoy na nagsasaad ng bagay na tiyak. Okay? Kinakain ko yung pizza. Yan yun. Kinakain ko yung pizza. Bakit hindi pwedeng mag-isa ito? Hindi siya pwedeng mag-isa dahil ito yung panaguri natin.
At ito naman yung ating simuno. Okay, yan yung dahilan. Sa susunod na video ko, hindi ko pa alam kung kailan, tatalakayin ko yung formal na balangkas ng pangungusap. Yung merong I, okay? Yung I, siya yung linking verb, okay, sa English, o kaya verb être sa Francis. Okay? Doon natin makikita kung alin talaga yung simuno o yung panaguri. Okay? Pero ngayon, gusto ko lang tandaan ninyo na hindi ito pwede mag-isa dahil panaguri siya at ito yung ating simuno. Okay? Yan yan. Ngayon, pwede pa natin dagdagan ng iba pang salita itong pangungusap natin. Kinakain ko yung pizza sa kusina. Okay? Sa kusina. At ganun din, kailangan may kaugnayan yung salitang pamanako natin sa pandiwa natin. Nasa kasalukuyan din siya, kaya pwede lang natin ilagay yung salita ngayon. Okay? Ganyan. Ano ba ang pagkakaiba nitong yung pizza at ng pizza? Ng pizza, kahit anong pizza. Okay? Hindi siya tiyak. Dito, tiyak siya. Okay? Kapag sinabi ko sa kausap ko na, kinakain ko yung pizza. Kinakain ko yung pizza. Yung kausap ko mag-iisip yun. Yung pizza? Yung binili ko kagabi? Okay? Alam niya kung ano yung tinutukoy ko. Okay? Kaya, pwede niya akong sagutin, hoy, huwag mong kainin yan. Akin yan. Okay? Yan ang pagkakaiba nitong dalawang ito. Okay? Yan yun. Ngayon, alam na natin yung wastong gamit at wastong aktor. Gusto ko nga lang palang banggitin na mayroong dalawang pandiwa sa Tagalog. Yung gusto at kailangan, hindi nila sinusunod yung pamamaraan na ito. Okay? Pero tatalakayin natin yan sa susunod. Okay? At, yun lang. Sana marami kayong natutunan ngayon. Hanggang dito na lang muna. Paalam!